susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Habang papalabas itong si Zoe sa operating room ay gulat na gulat itong si Zoe nang kanyang makita na magkasama itong si Annalyn at ang kanyang daddy na itong si Dr. Tanyag, kung kaya't agad naman din itong sinundan ni Zoe itong dalawa at dito na inggit itong si Zoe sa kanyang nakikita dahil masyado umanong sweet itong si Annalyn at ang kanyang daddy na itong si Dr. Tanyag, kung kaya't agad naman din itong nagsisilos itong si Moira na naagaw na naman umano nito ni Annalyn ang kanyang daddy. Ngunit naisip din nito ni Zoe na hindi umano siya dapat na magsisilos kay Annalyn dahil hindi naman umano siya totoong anak ng kanyang nakilalang daddy na itong si Dr. Tanyag, dahil ang totoong anak umano nito ay walang iba kundi itong si Annalyn lamang. Ngunit ibabaw pa rin ni Zoe na siya umano ang legal na anak sa kanyang daddy at hindi naman umano alam ng kanyang daddy na hindi umano sila totoong mag-ama, kung kaya't sinusundan pa rin nito ni Zoe itong si Annalyn at itong kanyang daddy na itong si Dr. Tanyag. Ngunit gulat na gulat itong si Zoe nang magtungo itong dalawa sa room ng kanyang lulu at nang makapasok na itong dalawa ay agad naman din itong sinundan ni Zoe. Ngunit nang pagbukas nito ni Zoe sa pinto ng room ng kanyang lulu ay bumungad sa mga mata ni Zoe na nagyayakapan ang kanyang daddy at itong si Annalyn at dinig nito ni Zoe ang mga sinasabi ng kanyang lulu na itong si Don Pipi na itong si Annalyn lamang umano ang totoong anak ni Dr. Tanyag. Kung kaya't nanginginig itong si Zoe sa takot at hindi nito alam ni Zoe kung ano ang kanyang gagawin na ngayong alam na ng kanyang daddy na hindi umano siya totoong anak ay paninigurado umano itong palalayasin itong si Zoe at hindi umano ito patatawarin, lalo na kapag malaman umano nito ng kanyang daddy na itong si Zoe umano ang dahilan kung bakit nahulog sa bangin ang kanyang lulu na itong si Don Pipi. At dito agad naman din itong naisipan ni Zoe na kailangan umano niyang ipagdasal na hindi umano sasabihin ng kanyang lulu ang katotohanan. Ngunit agad naman din itong binawi ni Zoe dahil hindi naman umano siya pakikinggan kapag ipagdasal umano nito ni Zoe dahil umano itong masamang tao itong si Zoe, kung kaya't hindi umano ito pakikinggan ang kanyang mga dasal. At dito agad nitong naisipan ni Zoe na kailangan umano niyang tumakas na at nang makalabas na itong si Zoe ay gulat naman din itong si Annalyn nang kanyang marinig na mayroon umanong biglang nagsira ng pinto ng room ng kanyang lulu, kung kaya't agad naman din itong pinuntahan ni Annalyn. Ngunit nang malapitan na nito ni Annalyn ang pinto ng room ng kanyang lulu ay wala naman umano itong tao, kung kaya't agad naman din itong binuksan ni Annalyn baka sakaling makita umano nito ni Annalyn kung sino umanong tao ang lumabas. Ngunit nang pagbukas nito ni Annalyn ay wala naman itong nakikitang tao, kung kaya't dali-dali naman din itong bumalik si Annalyn sa kanyang ama at agad nitong tinanong ni Dr. Tanyag kung sino umano ang nandyan sa pintuan. Ngunit agad naman din itong sinagot ni Annalyn ang kanyang ama na wala naman umano itong tao, baka pandinig lang umano nito ni Annalyn na mayroong tao. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng abot kamay na pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.